sana nakukuha ko na yung gusto kong timing sa ating camshaft. Yo, what is up mga kapulido? Magsishare lang ako ng konting kaalaman tungkol dito sa hybrid na magagamit ninyo kung habang gumagawa. So ito'y tungkol sa cam duration tsaka valve clearance. Kaya ano ba ang kaibahan kapag maluwag ang yung valve clearance at kapag masikip naman ang yung valve clearance? So station mga kapulido, ito isang part lang sa binubuo kong sariling hybrid na M3 na sporty head mga kapulido na 200cc. So stay tuned mga kapulido. Makikita nyo rin itong video na to kapag na-upload kong full video sa aking YouTube channel. Ito ang aking binubuong hybrid na personal M3. Alright. Bali, ayan. Yan. So, may mga nagtatanong, may ano daw kaibahan ng maluwag ang clearance compare sa masikip ang clearance. So, may kaibahan daw ba yon? Meron siya mga kapatid. So, hayaan natin ituro ko sa inyo kung hayaan natin ang degree wheel lang mag-explain yan mga kapulido. So, ito, ang clearance ko dito is 10-10. 10-10. So, ayan na lumitaw. Lagyan natin ng total duration mamaya. Tapos, try natin yung siguro 6-6. 6-6 tsaka 10-10. Yung difference na lang. Yun na lang ang pagbasihan natin mga kapulido. Tignan natin ang output duration sa 10-10. Ito na yan. Kasi ito yung gagamitan ko eh. Tapos try natin sa 6-6 na clearance. Huwag na natin patagalin para lang malaman nyo. Baka kasi may magtanong, paano naman kung 15-20, 10-15? So ito, explain ko lang. Try natin sa 10-10 ito ngayon. Tapos kunin din natin ang total duration kapag ka 6-6 ang ating clearance. So, may pagbabago yun mga kapulido. May kaibahan. Yan. Palitan muna natin ha. Ilagay ko muna sa 6-6 clearance ang ating clearance. So, ang nakuha ko ngayon is 10-10. Yan, 10. Ito, 6 to mga kapulido. So, pakita ko sa inyo kung anong magiging resulta kapag ka 6-6 naman ang iyong clearance. Baga, manipis na manipis lang yan mga kapulido. So, subukan natin ha. 6-6. So, may clearance muna natin siya. Diba? Yan. Sa is dito 10. Syempre may masikip siya yan eh. Ay maluwag pala. Sa is napakanipis lang yan mga kapulido. Manipis lang ang pinag-uusapan natin dyan. Para makitaan kung meron ba talagang diferensya kapag ka maluwag ang clearance or masikip ang clearance. Explain ko na, yung dun sa maluwag ang clearance, mas mataas ang dynamic compression ratio nun. Pagka masikip ang clearance, mas mababa ang dynamic compression ratio. So, tingnan na natin. Ang 10-10 clearance dito sa cam ko na to is intake opening 30, intake closing 60, exhaust opening 62, exhaust closing 19. So, try naman natin ngayon sa 6-6 clearance. Unahan na natin ang intake opening. Intake opening. Yan ha. So, pagka bumaba ang intake valve. Ayan. Intake valve. Yan ha. Mikot na siya no? 6-6. May mga dahilan naman kung bakit nagluluwag ng clearance eh. So, intake
Opening, 31. 31 siya. Doon pala, nagbago na siya. 31. Tapos, intake closing. Yan, accurate dapat. Ito na. 79. Tigo 1 degree ang nag-iba. Ay, bakit ang laki naman? Wait lang Ay, 61 lang pala. Wrong move. 61. Laka nun 61. Ay, tingin mo dito 61 lang pala. Hindi pala 79. Tapos, exhaust opening naman. Dito. Exhaust opening. Yeah. Exhaust opening ay 63. 63, tigi-tigi siya lang pala no. Bagay, 0.04 lang yan 63, exhaust closing. Exhaust closing niya ay tigo 1 degree ang nadagdag no. Pagka 66 ang ating valve clearance sa ating cam. 19 din, pareho. So ba? Nagkamali lang siya. Exhaust closing. Yeah. 19.5. Okay. Exhaust closing 19.5. So may difference na yan mga kapulido. So compute lang muna natin, tapos tingnan natin ang kaibahan nila. Update mga kapulido. So ayun, nakuha ko na yung result. Ayan na. Tukod checking na lang ako dito mga kapulido. So may mga nagtatanong, paano daw kami nagtutukod check? So hindi pa ako nag-clay test. Hindi pa talaga ako nag-clay test. Never ako nag-clay test. May sarili akong diskarte. Paano ko malalaman kung gaano kalayo ang clearance ng valvula sa piston packet. So ayan, ito valve clearance lang ang pinag-uusapan natin no. So ang pinag-uusapan natin is clearance na 0.010 at saka ito, tsaka valve clearance na 0.006. Yan. Valve clearance pa lang ang pinag-uusapan natin mga kapulido, kasi marami nagtatanong. Bakit yun mas malakas? Bakit yung mababa cam pero mas malakas? Bakit yung mababa cam pero mas matulin? Yung iba naman kataas-taas ng cam, yung iba naman mataas ang duration, yung iba mababa duration. Bakit yung iba malagitik? Bakit yung iba hindi? Yung iba malakas sa malagitik, yung iba matahimik naman pero malakas din. So ayan, dito sa camshaft na to, na total natin 265.5. Itong G's ang clearance, intake G's, exhaust G's. Itong 0.006 na clearance 267. So mas mataas ang duration niya dito. But pag kinompute mo yan, mas mataas ang dynamic compression nito kumpara dito. So ang high comp ka, mako-compute mo sa dynamic compression nito, okay na rin. Nga lang minsan sabi nila nandito daw yung lakas. So yan, depende yan mga kapulido. Sana may natutunan kayo sa bagay na ito. Paano na lang kung naging ano pa ito, 1520 siya, bababa ang duration. Tapos ito 66 lang. So yan, depende na lang mga kapulido. Nag-share lang ako ng kalaman para sa inyo. Alright, so tungkol checking na lang ako. Tapos meron na akong plate para dito, para malagay na natin tong pamada throttle body. Kasi hindi pareho yan. Ayan.
Kuros eh. Ayan o. Kuros. Oh, ito papunta dito. Ito papunta dito. Yung throttle body is papunta doon. So, kailangan talaga natin ng conversion plate na DIY. Na akong pambili. Bahala kayo dyan.